episode 3 of our podcast. We're talking about the web-based attack. So, web-based attack, it happens when a hacker targets a website or a web application to steal information, disrupt its services, or gain unauthorized access to system. These attacks exploit weaknesses in the website code, security setup, or user interaction. So, dyan unsa man imo ka ng example sa about or talking about web attacks or the web-based attacks. So, kani siya is mo ni siya ang phishing. Ang nakabutan diri is trick you into clicking on a fake link that looks like a real website. So kani siya is mo ni siya ang mga hacker nga gasend og email bitaw nga para kanang isend sa imo nga ang imong kuan, ang imong account day kay need ani nada kuno yung mga usual activity daw. So gani siya is siyempre ikaw nagtaranta na ka kay wala ka balo nga ang katuring yung gisend nga website is mo dito ang hacker dito sa gikan. So atong ikuan na is taranta man ka then imo na nagibutang mong email dayon password. So mo na din to ang wala day ka kabalo nga kadugay na to is nahack na day mong account. So mo na siya ang phishing. So sa ako po, ang akong example is about cross-site scripting. Mo na siya ang kanang bitong maadto kag kanang website. So for example, shopping website. Sulod ka dito kay kanang para mag-shopping lagi. But then sa pag-shop kanang continue ni mag shopping, naay kanang ni pop up bitong murag ad or kanang Marsag makadaog ka. Or something notification. So nakabutang dito or naka-indicate dito nga kanang congratulations you receive a kanang prize sa iPhone ingana. So in order to kanang makuha ang kanang gift or ang prize, kailangan nimo ibutang ang imong personal information. So in that way or kanang pag-start nimo og kanang pag send na sa imong personal information dadto nahack na dayon ang imong or na kuha na dayon ang imong personal information. That was the kanang Ikan sa hacker. nakuha na din nila tapos kanang danan sugod ang kanang iyahang web or kanang web-based attack dayon niya. So para ma-aware ang tanan para sa imo unsa man ang kailangan gid nato or kailangan nimo buhaton para malikayan ang kanang mga web-based attacks or kanang phishing para sa imong kanang example. So ang example is syempre ang pinakauna gyud na is dili magtaranta. Syempre kailangan nato magkalma is because dili man nato na siya ang itaranta kay ko naman na siya kay dili man ta sure kung kato siya nga nag-send sa imo is mo ba to siya ang gikan sa bangko or sa hacker. Ang kaduha is if you need mo i-verify kailangan ka mag-contact sa kataga bangko or kailangan ka mo adto if ever kaning medyo dili ka sure kailangan mag-adto dito if verify is nabay mga usual activity dito nga kailangan nimo i-kuan sa imong account. So mara ta. Mato yung example. So, akong example po this kanang dapat dili bitaw ka magpataka og kanang click bitaw sa kanang mga links in order for you nga bitawng kanang dili bitaw siya malikayan pud nimo kung anang unsay dili angay mahitabo. So, another pod is kanang dapat dili i-avoid nimo ang pag-enter sa imong personal information labi na kung dili ka kanang sigurado bitaw or sure nga kanang or verified or kanang masaligan ba na nga kanang website. So I think kanang maura to siya. So this is the end of our episode 3 of our podcast. And then thank you and God bless you everyone. Bye.